Hello sa inyo lahat. Magandang umaga diyan sa Pilipinas. Dito sa video na 'to magkukuwento lang ako ng about sa mga ginagawa o pinagkakaabalahan namin dito sa barko. Sa barko namin, nag-i-stay kami rito ng 8 to 10 months. And by the way, sa mga hindi pa nakakapag-try magbarko, walang day off dito sa barko. So, ang pinaka-day off mo lang dito is kapag nagkasakit ka, then bibigyan ka ng sick leave ng doktor or ng hospital, then yun yung time na makakapagpahinga ka. Pero may sakit ka naman. Masarap na mahirap. Masarap kasi mararating mo yung mga pinapangarap mong bansa na mga nakikita mo lang sa TV o sa mga palabas na o mararating mo na. Ako halos 10 years ko na pagbabarko, Asia na lang ang hindi ko napupuntahan na lugar. So, the rest napuntahan ko na. Mahirap kasi dito sa barko, lahat ng klase ng pressure mararamdaman nyo. Una, iba-ibang nationalities, halos dito sa barko namin. Meron kaming mga sa Asian, Filipino, syempre, pero kami yung pinakamarami dito, siguro nasa 50 to 60% kami. Then the rest, mga Indonesian, Sri Lankan, Indian, then syempre yung mga Europeans and Americans, and tapos sa mga meron din kami mga UK kaso ilan-ilan lang sila. So yung mga yon is iba-ibang department kami. Ako sa department ko is F&B, Food and Beverages, and naka-assign ako sa bar department. Yung restaurant kasi nakahiwalay sa bar, so pero isang department lang kami, Food and Beverages. Then yung iba naman may housekeeping, then spa, mga artists, ano pa ba, mga band, kasi meron din kaming live band dito. Kumpleto lahat kami dito, kung ano yung meron dyan sa lupa, sa mga hotel, meron din dito sa loob ng barko. So, yun lang ang pinagkakaabalahan namin dito kapag out of duty na kami. So, meron din kaming crew bar kung gusto mo mag-unwind. Crew bar namin dito, dalawa. Isa sa deck 19 tsaka isa sa deck 2. Yung tawag kasi namin dito is by deck. Ngayon, kung gusto mo namang lumabas, depende sa duty mo. Halimbawa, ako, ang duty ko is from 6 a.m. to 12 noon kasi ako ang early bird bar manager. So, ngayon kapag out ko na ng 12 noon, kakain muna ako ng lunch. Ngayon, depende sa akin kung lalabas ako. Yun nga lang, sacrifice mo yung magiging pahinga mo o yung tulog mo. Kung gusto mo lumabas, so from 12, lalabas ako pag halimbawa hanggang 3 p.m. para pagbalik ko meron pa akong konting idlip. O sa mga nakikita nyo sa mga post ng mga kaibigan nyo o sa mga Facebook na mga seaman, yung mga picture po na yan sa labas, hindi po the whole day kami nasa labas. So, pinakamatagal na namin dyan is 2 to 3 hours o depende kung gusto mo i-sacrifice yung 4 hours break mo, nasa iyo yan. So, wala ka ng pahinga. So, pagdating ng gabi, for sure, antok-antok ka na. So, yun. Kapag lalabas ka, syempre, gagastos ka, kakain ka, kung gusto mong, kung nananawa ka na sa pagkain sa loob ng barko. Kasi dito sa barko nga pala guys, lahat is libre kami. Kasi wala kaming binabayaran dito sa barko. Ngayon, kung gusto mo lumabsan, kaso pag lumalabas kami, hinahanap lang namin is McDonald's o kaya KFC. Kasi yun lang yung bihirang ulam namin dito, fried chicken. Lahat nakabupay kami. So, lahat ng klase ng food matitikman mo. Western, European, tapos meron ding Asian. So, halo-halo yan na mamimili ka na lang kung ano yung gusto mong kainin. Then, kung gusto mo naman mag-exercise, meron kaming crew gym, meron din kaming passenger gym. Depende yan kung ano yung gusto mong gamitin. So, kung gusto mo rin sacrifice yung pahinga mo, so, nasa sa'yo yan. Napuntahan ko naman na lahat ng bansa, nalabasan ko na. So, para sa akin, parang wala nang bago. Hindi na ako lumalabas. 3 months na ako on board. Minsan di pa ako lumalabas kasi yung biyahe ko ngayon is same lang din ang biyahe ko 3 years ago. So last contract din, dito rin yung biyahe namin. So para sa akin, parang wala nang excitement. Kaya hindi na ako lumalabas. Dito nga pala sa kabina namin is walang bintana. So, hindi mo malalaman kung may araw na ba, kung sumikat na ba yung araw or umaga o gabi na. So, nagbe-base lang kami dito sa aming alarm clock. So, ito yung pinaka-importante dito na ginagamit namin sa lahat ng transaction. By the way nga pala guys, cashless kami dito sa loob ng barko. So, anytime pupunta ka ng crew bar o ng shop namin o shopping mall, kung may bibilin ka mga gusto mo, ito lang yung gagamitin mo. Pagkain nga pala namin dito is meron kaming breakfast, lunch,
tea time, dinner, at saka late dinner. So, minimum na duty namin dito is 10.5, maximum is 13.5 hours, ganyan. 13 hours, 12.5 hours, ganyan. Depende sa business. Ito nga pala sa kabina namin, kaming mga crew members, depende yan sa position. May rank and file, tapos may petty officers, tapos merong officers. Laundry nga din pala, sa laundry naman namin dito, free na rin yung soap namin, isasalang mo na lang yung mga private clothes mo. Yung uniform nga pala namin is free din. Yung mga dirty uniform mo, itatapon mo lang sa conveyor. Makukuha mo rin siya kaagad after pagkahulog mo. Nga pala guys, baka nagtataka kayo kasi naka-jacket ako. Sweater ako kasi dito nga pala sa Europe ngayon, sobrang lamig na, magwi-winter na. So, medyo para iwas sakit kasi ang dami na ngayon sick leave dahil sinisipon, nilalagnat dahil nga nag-change weather na. After namin dito, lilipat lang kami ng Hamburg, Germany. Nandito kasi kami ngayon sa Kiel, yung home port namin. Next month, magiging home port namin is Hamburg na, so other side naman. London, France, and Belgium. Meron kami every week na tawag na crew drill. So yung crew drill na yun is mandatory para sa lahat ng mga crew members is magkaroon ng emergency. Then every embarkation naman, every Saturday, meron kaming PAX drill. Safety first lagi dito sa barko namin. Then so far, kung may mga gusto pa kayong malaman, comment below. So pwede ulit ako magkwento sa inyo. Higing isang seafarer kasi manilibot mo talaga yung buong mundo ng libre, masahod ka pa. Sa susunod na topic natin, kung gusto nyo namang malaman kung magkano yung mga sahod namin, yung sahod nga rin naman pala guys is depende rin sa position mo. Next time yan yung pag-uusapan natin. For now, I think yun lang yung mga nakwento ko about dito sa barko. Isa nga pala kami sa kauna-unahang cruise line company na gumamit ng LNG. Thank you sa panonood and kita-kits ulit.